Sa subsection na 'to, pag-uusapan natin ang epidemiological studies at experimental method. Simulan na natin. Sa epidemiological studies, ito yung karaniwan nating nadidinig kapag pinag-uusapan ng statistics sa isang population. Halimbawa na lang, magre-research ako tungkol sa depression or kaya sa suicide rate sa Pilipinas. Una ko munang hahanapin siguro ay ang epidemiological studies dahil gusto kong makita gaano bang kalaganap ang kaso na to sa Pilipinas o pati na rin sa global population. May iba't ibang type ng data na nire-report ang epidemiological studies. Halimbawa, prevalence, ang tinutukoy nito ay yung frequency or proportion ng mga merong diagnosis sa isang population. Halimbawa sa Pilipinas, in a Filipino's lifetime, magkakaroon ba ng chance na madadiagnose siya? So sa isang population, merong nire-report na percentage kung ilan iyon na magkakaroon ng diagnosis in a person's lifetime. Kung ikukumpara naman siya sa incidence, merong limited time frame siyang tinitingnan. Lalong-lalo na yung bagong case na na-develop at a certain period. Halimbawa, sa specific na year, bibilangin niya kung ilan yung naging nai-report na bagong kaso ng suicide rates or ng depression as a diagnosis. Ang pinaka-typical na report nito na nakikita natin sa balita kapag bagong taon, nire-report nila yung incidents. At kadalasan, kino-compare nila yun sa mga nakaraang historical archival report. Dito rin makikita ang advantage ng epidemiological studies ay pwede ka nang mag-conduct ng correlational studies. Pwede ka nang mag-conduct ng group comparison dahil yung longitudinal data, masisimulan mo siya hanggang sa kung ilan beses yung duration ng pag-conduct ng epidemiological studies. So kung halimbawa, bawat 3 taon or bawat 5 taon, ang gagawin ng mga epidemiologist ay meron silang statistical technique na ginagawa na based sa historical na data, magkakaroon sila ng projection. Kung kunyari, every 5 years silang nagre-report or ng actual data, yung susunod na 4 years ay projection lang base sa mga lumang report. Dahil kadalasan expensive kasi ang pag-conduct ng ganitong study dahil malawakan siya, dahil ang tinitingnan niya ay para sa population. Katulad na lang kung sa pag-aaral ng census, yung population report natin, matagal siya bago matapos. Kaya hindi rin siya madaling gawin na yearly. So at some point, merong siyang delay kung kailan nila kayang masimulan at hanggang sa matapos at magkaroon ng report. Kaya useful siya dahil nga paulit-ulit siyang ginagawa, mayroon kang trajectory ng pattern. At pwede ka ring mag-analyze kung halimbawa may biglang unexpected event sa lipunan. Pwede mong tingnan kung meron bang naging pagbabago yung trajectory ng incidents. Kaya nga napaka-useful niya dahil pwede siyang tumingin ng pattern sa risk factors halimbawa. Pag nag-conduct ka ng correlational or group comparison studies, pwede kang makakita ng pattern na bakit kaya mapapansin natin na halimbawa mas madalas na nakikita sa mga babae ang incidence at prevalence ng anxiety at depression. So, pwede nilang ma-conclude na may predisposition or risk factor as ang pagiging babae. Maaari kang namang magkaroon ng biological explanation dun. Pero una natin siyang mapapansin dahil sa epidemiological report. Katulad na lang din kung merong mga ethnicities na makikita na halimbawa kung ang pag-aaral ay tungkol sa gamot, halimbawa, ang risk factors ay pwede nilang makita sa, let's say, sa pharmaceutical company na merong mga gamot na mas epektibo sa ibang ethnic groups. Maaring sa genetics yun o kaya naman may iba pang factors like sociocultural na hindi natin madaling ma-explain. Katulad nga ng naging trend sa pagsukat ng IQ na halimbawa sa mga Black Americans at mga White Americans dahil sa social disparity ng kanilang community, ng society nila, nagkaroon ng judgment tungkol dun. Pero
ang interpretation ay bias dahil tinitingnan nila na merong attributes talaga na inherent sa pagiging Black American, yung cognitive ability. Pero hindi kasama sa explanation ang third variable problem. Katulad sa correlational, ganun na sa mga epidemiological studies, hindi niya kayang i-eliminate yung third variable problem. Kaya limitado lang din yung pwede niyang i-generalize. Pero ganun pa man, napaka-useful ng epidemiological studies dahil dun ka pwedeng mag-narrow down kung ano yung mga pinaka-importanteng paglaanan ng oras at effort na pinoproblema ng isang lipunan. Okay? Ngayon, sa experimental studies naman, yung mga naging problema natin sa correlational, longitudinal, epidemiological, sa case studies, na hindi nila kayang matanggal ang third variable problem or makontrol. Yun ang gold standard ng experimental method. Dahil kaya niya mag-control. May iba't ibang pwedeng technique na gawin, katulad na lang ng randomization technique. At kasama sa design ng study nga ay pag-manipulate ng independent variable. Sa experimental study, nagmamanipulate tayo ng independent variable. Sa ibang mga na-discuss na natin ay hindi. So may iba't ibang types ng experimental study. Merong human laboratory, particular naman sa clinical at abnormal psych, merong tinatawag na therapy outcome studies. At ang panghuli ay ang single case experimental design. Sa human laboratory studies, nabanggit natin sa isang subsection ng lecture ay ang internal validity, concern natin yan. Kung talaga bang confident tayo na ang impact kay dependent variable ay talaga lang galing kay independent variable at wala nang iba. Dito, bukod sa randomization, merong tinatawag tayong experimental group at control group. Yung title na to ay depende sa kung sino yung mga participants na nakatanggap ng experimental intervention. So halimbawa kung sa therapy, sila yung naka-receive ng bagong technique na sinusubukan or bagong programa na dinesign. So ang mangyayari dito, gusto nilang tingnan, pagkumparahin kung yung dependent variable ba ay magkakaiba. Kapag sa control group ay wala akong ginawang intervention, status ko, or kaya naman sa experimental group, meron akong ginawang bago, makikita ko ba na mas nag-improve sila kumpara sa control group. Lagi lang tayong naghahambing at titingnan natin at kung yung independent variable ba ang dahilan kung bakit sila nagkaiba. So nabanggit na natin ang random assignment. Lahat ng participants mo, meron silang pagkakataong mapunta kung saang experimental condition sila pwede. Halimbawa, kung dalawa yung experimental condition mo, meron silang 50% chance na mapunta sa isa sa kanila. Ang mga to internal validity o yung mga concern natin na kung magdududa ba tayo sa relationship ng independent at dependent variable. Isa na doon ay yung demand characteristics. Yun yung iniisip ng participants ay meron kang ine-expect sa kanila na unconscious ka siguro or through non-verbal means at kung ano yung iniisip nila na ine-expect nating mangyayari, maaring magbago yung kanilang behavior dahil doon. Maaring influence na rin ng social desirability. O kaya naman, gusto nilang patunayan base sa kanilang paniniwala kung ano yung maipapakita nilang behavior doon sa experiment. Kaya ang pwede nating gawin sa problema na yan, meron tayong tinatawag na single blind at double blind. Kapag single blind, yung participant mismo, hindi siya aware kung saang experimental condition siya. Kapag double blind naman, dahil nga nag interact si researcher at si participant, pati si researcher din, baka meron siyang unconsciously na ipapahayag. Kaya ang double blind, pareho ang participant at yung researcher. Kung grupo ng researchers ang nagko-conduct ng study, yung isa lang sa grupo ang nakakaalam. Pero yung taong nakikipag-interact sa participant, siya din mismo, hindi siya pamilyar kung ano yung ina-administer na experimental condition dun sa mismong participant. Sa human laboratory studies, ang advantage niya ay, again, meron kang control, no? Kasi nga, pwede mo namang i-instruct yung tao.
At puwede kang mag-random assignment at meron ding control, appropriate control groups na puwede mong gawin na kasama yon sa pag-strengthen ng internal validity dahil meron kang pagbabasihan kung saan ka puwedeng mag-compare ng results ng dependent variable mo. Magiging meaningful ang experimental condition kung meron siyang puwedeng pagkumparahan. Ang disadvantage ay baka naman sa totoong buhay ay iba yung behavior ng tao dahil nga kung laboratory-based, maaring hindi natural na environment. And hindi lahat ng independent variable na may isip mo ay pwede mong i-manipulate or pwede mong i-design. Maaring mga occurrence na yon ay unethical or imposibleng gawin. Maaring sila na mismo ay may characteristic na hinahanap mo or attributes. Pwede kang mag-resolve to group comparison as quasi-experiment. For therapy outcome studies, meron tayong tinatawag na placebo control group at waitlist control group. Sa placebo, hindi alam ng participants na yung in-administer sa kanila ay hindi totoo. Halimbawa, kung meron akong drug na in-administer, baka candy lang yung ibinigay ko sa kanila, pero hindi sila aware dun. Sa waitlist control group naman, hindi sila officially nakasama doon sa pag-participate doon sa may experimental intervention. Pero meron minomonitor sa kanila at lumalabas na parang nag-participate na din sila sa experiment bilang control group o tinitingnan kung pinagbabasihan kung meron bang magiging pagkakaiba sa experimental condition of interest. At pwede mo rin naman i-compare sa placebo group. Gusto rin naman nating makita na kung talagang epektibo yung experiment natin, dapat magkaiba yung scores na makikita natin sa tatlo na yan, sa waitlist control, placebo control, at dun sa experimental control. Pero maaaring isa lang sa kanila na klaseng control group yung gamitin mo. Or maaari din naman na totally walang intervention at biglang kinompare mo lang yung dependent variable. Maaring gano'n. Ganong klaseng control condition. Okay. So, ang advantage ng therapy outcome studies, di ba kung isipin mo, wow, ang galing, no? Kasi na in real life talaga na pasyente na ma-encounter nila yung intervention, may isip mo na ang galing ng ganitong study. Ang daming advantage niya in terms of talagang makaka-benefit yung tao dun sa intervention na sinusubukan mo na meron namang backup ng previous research. Kung ba't ka merong suspicion na magiging na makakabuti yun sa pasyente. Ang disadvantage niya, maaring hindi obvious sa atin ay sa intervention na in-administer, halimbawa sa therapy. Sa isang therapy, maaring marami tayong techniques na ginamit. Ngayon, mapapaisip ka, ano kaya dun sa mga techniques na ginamit ko yung naging totoong effective? Halimbawa, pwede mo rin pag-isipan na may pagkakasunod-sunod ba na techniques na kailangan? Hindi mo siya masasagot. Maaaring kailangan mo pa ng hiwalay na pag-aaral para mahimay mo yon. Baka another therapy outcome studies yung pwede mong i-administer. Specific to that, another question na hindi mo masagot sa una mong study. Okay? And then, mapapaisip ka rin, ina-narrow down mo ba ang definition ng control group? Paano mo ba masasabi kung ano yung baseline na pagkukumparahan mo? And of course, sa ethical consideration natin dito is paano kung nangangailangan talaga ng tulong yung mga na-assign sa waitlist or kaya naman sa placebo? Paano kung sila pala yung mga taong makaka-benefit talaga sa intervention na ino-offer mo? E di hindi sila nakinabang agad-agad. Doon naman sa mga napunta sa intervention, what if merong mga grupo ng mga tao na hindi nagte-take effect sa kanila base sa certain attributes na meron sila? Ngayon, in terms of getting full advantage of the treatment, hindi natin somehow na-maximize dahil nga meron tayong tinitest na idea. And of course, hindi rin siya madaling i-generalize sa real-world delivery ng therapy dahil nga hindi pa ganun kalinaw
kung alin sa ginawa natin yung nag-take effect at ano ngang comparable na control group yung dapat nating ma-include sa study. At isa pa, para sa isang clinician, hindi naman tayo pwedeng magfo-focus lang dun sa therapy na tinetest natin. Paano kung merong ibang need na nag-arise sa participant, sa pasyente, na kailangan mong i-execute as a clinician? Ngayon, nag-i-introduce ka na ng third variable. So, marami ka pa ring issue na hindi mo maro-rule out dahil iba yung nature at hindi siya laboratory-based. At technically, hindi mo na-control lahat. Sa single case experimental design naman, ang tinitingnan lang natin ay isang case, isang individual. Kumpara sa kanina na mayroong grupo, experimental and control group, ang baseline ng experimental at control group ay ang control group. Pero dito sa single case experimental design, pareho ang tao mismo ang control group at control case at experimental case. Paano nangyari yun? Paulit-ulitin mo lang i-measure ang dependent variable. Pero meron kang ino-note na one event kung kailan nangyari yung intervention mo. Ang key dito ay makita mo kung nasa ng baseline. Para siyang longitudinal study dahil time-lapse ang measurement mo ng DV at mayroon kang tinitingnang observation kung mag-i-stabilize siya. Kadalasan sa single case experimental design, ginagraph siya para mas maging interpretable. Sa graph na yun, halimbawa sa y-axis mo, yun yung DV, and then sa x ay yung time. Gusto mong tingnan, halimbawa sa glucose level ng isang tao, gusto mo munang makita yung baseline niya. Ano yung normal niya? At ang gagawin mo, halimbawa meron kang minomonitor mo yung kanyang blood sugar level, yung kanyang glucose. Kapag kumain halimbawa ng candy ang isang tao, magi-spike yung kanyang blood sugar. So, sa graph mo, meron kang line para ma-indicate na merong event na naganap at ile-label mo yun. So, makikita natin na nag-spike yung blood sugar at a certain period pagkatapos ng event na ino-observe mo. Sinabi siyang ABAB or reversal design. AB refers to A, the baseline, B, and then refers to the experimental condition na kung ano yung ginawa mo sa tao. So, ni-reverse siya dahil ang ibig sabihin nun, titingnan mo na ulit paano ka babalik sa baseline. Halimbawa, ang gusto kong gawin ay sa mga nutritionist at dietitian, mag, pwedeng kumain ng sweets ang isang diabetic, pero ang gagawin niya ay magsasama siya ng protein and fats na 5-minute na interval na mas mauuna bago yung sugar. Halimbawa, kumain ako ng chocolate bar para sa AB, nakita ko yung spike. Then, nung nag-taper down, bumalik sa baseline, ang sumunod na ginawa ko, kumain ako ng egg, and then after some time, saka ako kumain ng sweets. And then nakita ko, sa event na kumain ako ng sweets, ay parang magkaiba na yung spike niya compared sa pangalawang spike ng pagkain ko ng sweets. In that case, na-observe na natin na kung ano man yung tinitingnan nating event or intervention, talaga bang yun ang cause? Base lang sa iisang tao. Pwede rin naman kung multiple events, halimbawa dito sa intervention na to or event, reversible to the baseline yung minimeasure natin. Paano kung halimbawa, ang intervention mo ay learning of coping skills? Kapag binigay mo na or in-administer mo na yung intervention na yun, syempre, hindi na siya babalik sa kanyang baseline. Makikip niya na yung certain level na minimeasure natin, halimbawa na stress, kunyari, dahil sa natutunan niya. Then, pwede naman nating tingnan kung talaga bang effective yung intervention kung, let's say, using the same individual na case, kapag iba't ibang situation, environment, or domain mo in-apply intervention, consistent pa rin ba na magi-spike yung graph mo? Na may kita niya na meron pa ding effect sa y-axis na tumaas over time. Doon mo magagamit ang multiple baseline design in that case. Maring kung iba't ibang, halimbawa, unit mo ay grupo, in-administer mo sa grupo yung intervention, pwede rin naman ganun. Pero ang gagawin mo ay parte-parte. Obserbahan mo muna yung isa,
na kung tumaas ba or may nagbago ba according sa ine-expect mo after mo pinrovide yung event or intervention. 'Pag tumaas na yun, saka natin titingnan naman yung kabilang, inoobserbahan mo. Titingnan ulit natin kung magbabago ba ulit from the baseline. And then lastly, kapag na-establish mo na siya sa isa pa, titingnan mo ulit na kapag in-administer mo, magbabago ba ulit. In that case, dahil in a way, nag-replicate ka sa isang participant in different occasions, meron ka ngayong evidence na naging effective yung experimental intervention mo. Minsan naman, ang limitation sa human as subject ay kapag meron tayong medyo harmful na gagawin. In that case, we will resort to animal studies as our animals as our subjects. Siyempre, merong mga ethical concerns and magkaiba yung mga guidelines pagdating sa human subjects and sa animal subjects. Depende sa ethical committee kung mapapayagan ba nila at well enough ba ang justification para mag-resort to harming animals sa pag-conduct ng studies. Gaano bang ka-significant yung insights na makukuha natin para gawin pa natin to? Yun yung pinaka-problem sa animal studies. Ang pinakasikat sa psychological research is yung learned helplessness experiment ni Seligman na nag-electrocute siya, nag-administer siya ng shock sa flooring nitong box na to sa aso until to until there was a time na hindi na nag-attempt tumalon yung aso dahil sinasabing ang interpretation doon ay learned helplessness na kahit na pinatay na nila yung shock sa kabilang side ay hindi na nag-attempt yung aso or grupo ng aso sa kabilang side. Kinompare niya yun with the control group as well. Another thing na concern natin sa animal studies ay mapapaisip ka rin, talaga bang pwede nating i-apply yan sa mga tao? Do we get the same conclusion with humans? Dahil dito, it was modeled analogous to depressive symptoms like anhedonia or hopeless na mindset sa isang tao. In that case, meron pa ring lingering question whether we can adopt that conclusion to human subjects. But still, it is insightful. Dito nagtatapos ang subsection na to.